So ito yung Everest. Ayaw yung pataas. Ayan. Kaya nangalay na yung nagda-drive. Ayan. Puro pababa. Ayan. Puro pababa lang siya. Ayos din yung harap. Adjustment. Ayan. Ayos lahat eh. Pataas, pababa. Ito lang talaga. Ayaw siya magtaas baba. Recline pala. Ayan. Ayaw mag-recline. Sa kabila. Ford Everest. Dito ayos naman yan. Ayan. Pababa. Recline. Pabalik. Pataas. Yan. Diba? Ayos siya. Doon sa kabila ayaw. Ayos din yung maharap nila. So ang sira nito, switch agad. Hindi na natin titignan yung fuse, yung motor. Siguradong switch agad kasi gumagana naman. Ayun. May power siya. Talagang yung pataas lang ang ayaw. Yan. Puro bababa lang. Alright, so tatanggalin natin to. Hugutin lang natin to. Hugutin nyo lang dahan-dahan. Yan, matutuklap. Tapos ito din. Dahan-dahan lang. Oh, yun. Tuklap na yan. Tapos may isang tornilyo dito sa likod. Tanggalin muna natin yung socket. Yan. Ito pinaka-main socket niyan. Ito. Yan. Makita nyo na rin yung mga motor dyan. Yan. Motor. Mga motor. Ito pinaka-main socket niya. Yan. Ngayon, pwede na nating hugutin. So, hilain ito. Tapos paharap. Yan. Yan. Bilis lang. Pwersahin nyo lang ng unti. Tapos ito, paharap. Yan. Yan na yung switch nya. Ito motor din to. Ito ata yung paharap sa likod. Yung motor nitong recline sa ilalim. Tanggalin natin to. Tapos hilain nyo lang to. Yan. Tapos matatanggal na natin tong switch. Yan. Pero kung may pambili naman ng switch, bibili agad kayo. Mas madali. Ito kasi re-repair natin. Tipid tips. May 4 na clip lang yan. 1, 2, 3, 4. Klapin nyo lang yan. Saglit lang ha. Dito tayo sa baba. Tuklap, tas tuklap. Ito na yung switch nya. Ngayon, buksan natin tong mga tornilyo. Flower. Yan, so natanggal na natin yung mga tornilyo. Hugutin lang natin. Dahan-dahan. Yan. Ito, kahit iwanan nyo na to dito sa loob. Yan. So, ito na yung switch nya. Yan. Bali, ito yung sa recline natin. Yan. Ito yung harap, likod at yung mga ibang switch na rin to. Pero ito yung kailangan nating ayusin, yung recline. So tuklapin ulit natin yan. Kita nyo dito, meron dyan may awang dyan, tapos may awang din sa gilid dito. Tuklapin lang natin para matanggal tong cover sa taas.
dahan-dahan. Yan, umangat na. Yan, tuklapin nyo lahat ng makita nyo. Lahat yan, tuklapin nyo hanggang umangat, matanggal yung switch. Yun, tanggal na. Yan. Diba? Yan na yung switch nya. Ngayon, ang sira nito, contact point. Yan. Gagawin natin dyan. Yan. Medyo madumi na yung contact point niya. Kaya wala nang kuryenteng dumadaloy. So lilihain lang natin yung mga yan. Yung mga contact point niya. Yan natin yung madulo. Yan, so nalihan na natin siya. Pwede natin siya i-testing na ganito. Saksak lang natin yung socket, itong main socket sa loob. Short nyo dyan. Tapos saksak nyo dito sa ilalim. Mahirap pugutin. Ayun. Yan. Yan. Testing. Oh, yun. Umakyat, no? Diba? Pababa. Yun. All goods na. Okay. Pabalik. Yan. So, bali yan. I-assemble na natin siya. Balik na natin lahat sa dati. So yun, ganun lang mag-troubleshoot nitong power seat natin. So kapag nakita nyo na gumagana yung harap likod, or basta may gumaganang control dito sa ating upuan, ibig sabihin nun ayos yung fuse agad. So lipat na tayo sa ibang ma-troubleshoot natin. Tulad ng motor, ganun. Ito, switch. Sa kanya kasi nakita ko agad na switch kasi pwede yung patalikod eh. So gumaganon yung upuan. Kaso ayaw bumalik. Yun. Kaya halatang switch ang may sira. Pero kung ayaw tumaas baba, pwedeng wirings, pwedeng motor mismo. So ganun lang. Kung wala naman lahat, ayaw gumana kahit isang control, dun pwede kayong punta sa fuse. Check yung mga fuse kasi possible na may pumutok na. Yun. Balik lang natin lahat, tas testing ulit natin. So yan na, nabalik na natin yung mga flower. Yan. So balik na natin siya sa housing niya. Dito. May guide naman yan, hindi kayo malilito. So yung mahaba, syempre dito. Yung itong itong parang dalawa lang dito. Yan, ganyan siya. Tapos tulak nyo lang para mag-lock yung clip. Para mag-lock yung clip sa likod. Yan. Tapos lagay na natin dalawang tornilyo. Ayun, pwede na natin ibalik. So shoot lang ulit natin to dyan. Tapos ito, motor. Ang kalimutan.
Tapos ganun din pagbalik. So that papasok yung motor niya dito. May mga guide dyan. Dito. Ito. Dito naman papasok yan. Dito. Diyan. Tanggal na nga yung clip. Dito papasok yan. Ito. Dito. Harangan niya yung motor. Tapos ito. Nakakawit dito. Tapos ito. Lock niya. Dito. So durog na rin. So clip. Dito. Yun lang. Nahin yung ishoot dito sa harap. So yan, na-shoot na natin. Yan yung unting tap pa. Siguradong mag-lock. Yan. Ayos na yan. Tapos yung tornilyo dito sa likod na isa. Shoot, yun na din yung sakit dito. Yan. Oh, hanggang mag-lock. Okay, ayos na yan. Ngayon, balik naman natin tong mga to. Ito, pag ganito yan. Ay, ito palang mas mahaba. Itong isa maikli. Yan. Itong isa mahaba. Yan. Ito dapat naka-ganyan. Nakapatayo. Tapos yan. Shoot nyo lang to. Para ito yung gawin yung guide. Shoot yung ganyan. Tapos tulak. Yan. Tapos ito naman. Sa recline. Yan. Shoot nyo lang to dyan. So yan na, naibalik na natin lahat. Tornilyo, yung mga sakit ng motor dito. Tapos yung main sakit sa likod, sa ilalim. Tapos na-clip na rin natin maayos pati yan. So testing na natin. Maraming recline muna. Yan, pata likod. Kabalik. Yan, tumataas na. Okay. Paharap. Sa likod. Alright. Pataas nitong puan. Yan. Pababa. Okay. Ito yung seat adjustment. Yan. Mataas. Yan. Pababa. Alright. Okay.